Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam natin na hindi nakapasok sa lumang pangako si Moises. Sinabihan siya ng Diyos, pwede mong tingnan ang lupang pangako, pero hindi ka makakapasok. At siya'y namatay sa labas ng lupang pangako. Kung kayo po ay makakapunta sa Holy Land, pupunta kayo sa Mount Nebo, kung saan yun ang huling lugar na tinunghayan o sinilip ni Moises ang lupang pangako. Pero, nung linggo ng Transfiguration, ng pagbabagong anyo ng Panginoon, alam natin na sa kanyang pagtayo, katabi niya ang propetang si Elijah at si Moises. Katabi niya. Ano ibig sabihin? Hindi siya nakapasok sa lupang pangako dahil inutusan siya ng Diyos, pero nang tumayo ang Diyos, si Jesus, ang nagkatawang tao na Diyos, nandun si Moises. Nandun si Moises at yun ang paalala sa pagbasa ngayon. Ang kaganapan ng kautusan na si Moises ang sabi nga ay mukha at ang kaganapan ng propeta kung saan si Elijah ang mukha. Ano pong ibig ko sabihin? Ano pong ibig kong pagtuunan ng pansin? Ang pinapaalala ay mas mahalaga ang pinto ng langit kaysa sa pinto ng lupang pangako. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Mas mahalaga ang pinto ng langit, mas mahalagang tayo makapasok sa pinto ng langit kaysa kung saan mang pinto sa lupang ito. Hindi po ba? Baka pinagmamalaki nyo, ay nakarating ako sa Holy Land, ay nakarating ako sa Europe, ay nakarating ako kung saan. Hindi po ba, no? Yung iba nga, hindi man lang nakarating sa Manila Zoo. Di po ba? No? Kayo sawang-sawa na. Ha? May mga taong pinagmamalaki nila kung saan sila nakarating. Pero ang tanong ay, makakarating ba sila sa langit? Yun ang tanong. Yun po ang pinakamahalagang tanong. Magkikita-kita ba tayo sa langit? At ang sagot po doon ay, isa lang. Kung ginawa mo ang kautusan.
kung ginawa mo ang kautusan. Ano po ang sinabi o ibinilin ni Saint John of the Cross, Juan de la Cruz? Sa takip silim ng iyong buhay, sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Ang tanong lamang ay, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Yun po ang pinakamahalaga. Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Kaya nga po, ang mga bagong santo, santa, katulad ni Mother Teresa ng Calcutta, ano sabi niya? We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Hindi natin kailangan gumawa ng milagro. Gawin natin ang pangkaraniwang bagay sa pang-araw-araw na merong pagmamahal. Merong pagmamahal. Ano po? Mahirap yung tayo ay sikat, pero ang tanong ay, sikat ba tayo sa mata ng Diyos? Di po ba, no? Mahirap yung kilalang-kilala tayo sa bayan, pero hindi tayo kilala ng Diyos. Alam natin yung kwentong sinasabihan ng Diyos ang tao, sabi, magsimba ka naman, busy ako eh. Magdasal ka naman, busy ako eh. Maglingkod ka naman sa simbahan, busy ako eh. Palaging busy. Tapos biglang nagkasakit, sabi niya, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ni Lord, busy ako. Mahirap yung palagi tayong busy para sa Diyos. Pero, abalang-abala tayo sa napakaraming gimmick sa lupang ito. Kasi nakakalimutan natin, tayo lahat ay lilisan at magbabalik sa Diyos kung saan tayo ay huhusgahan. Di po ba? At ayaw ng mga tao ito, pag palagi ko po itong sinasabi, na dumating tayo na walang dala, aalis tayo na walang dadalhin, pero hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang ala-ala. At kaya sabi ng isang popular na manunulat, si Stephen Covey, kung sakasakaling ikaw ay papanaw, ano kaya ang sasabihin ng iyong asawa kung ikaw ay may asawa? Ano kaya ang sasabihin ng iyong anak kung ikaw ay may anak? Kung wala, ano sasabihin ng iyong kapatid? Ano kaya ang sasabihin ng mga kasama mo sa opisina? Ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa iyo? Kaya doon sa isang misa sa patay, alam mo naman tayong mga Pilipino, kung kailan patay na, saka pupurihin ang tao. Hindi po ba, Kung kailan patay na. Kaya yung isang nagsasalita tungkol sa yumao, pinupuri niya yung patay. At tumayo ang may bahay, tumayo ang misis. Nilapitan niyang kabaong. Hinabol siya ng kanyang anak. Habang nagsasalita, yung taong inanyayahan tungkol sa yumao. At sabi, Mama, upo muna, hindi pa ho tapos yung nagsasalita. Sabi nung babae, alam ko, hindi pa siya tapos, pero gusto ko lang tingnan kung sino ang laman ng kabaong. Bakit, Ma? Ang gaganda na sinasabi nila eh. Ibig sabihin, hindi yun ang pagkatao ng kanyang asawa. Di po ba, Pwedeng magandang mukha natin sa ibang tao, pero sa sariling pamilya, hindi maganda ang ating pagkatao. Lalong-lalo na pag sa harap ng Diyos. Alam naman natin ito. Nagbibiruan kami mga pare nung kamakailan. Pag ikaw ay namatay, o bago ka mamatay, magbiling ka na. Magbiling ka na. Na ano? Kung kahon o garapon. Alam niyo po ba yon? Kung kahon o garapon. Habang naghihingalo. Ibig sabihin ng kahon, kung gusto mo bang nakakabaong ka. O gusto mo cremated. Di po ba? Di garapon, di po ba, Urn. Di maghanda ka ng picture mo.
Piliin mo na yung pinakamaganda mong picture, di ba ba? Kasi tayo mga Pilipino, pag dumadalaw tayo sa lamay, sorry, ito ang totoo. Ang alin? Yung pagsilip sa patay, hindi naman nagdadasal. Nilalait yung patay. Kunwari, nagdadasal. Tapos sasabihin, ang pangit, no? Di ba? Kaya kayo, pag kayo namatay, maghanda kayo. Wala kayong kalaban-laban. Lalaiting kayo. Hindi kayo makakapagsalita. Ang pangit, oh. Gumastos kayo para sasabihin, parang natutulog lang, no? Di ba, na? Ako rin, Father. Pag ako'y namatay, gusto ko parang natutulog lang rin. Ay di habang natutulog ka, magpa-picture ka. Di po ba, ano? Para may kukopihan, di po ba? Di ba, ano? Natatawa kayo kasi yun ang totoo, hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, pag tayo namatay na, pag tayo pumanaw na, ano man ang meron sa lupa, wala nang halaga. Kung kayo madamat sa pamilya, hindi ko alam kung aayusin ang inyong lamay. Kaya anong gusto nila? Ilagay na lang sa garapon. Di po ba, no? Para walang lalaitin, di po ba, na? Magpahanda na lang ng picture. Namatay 80, ang picture 60. Di po ba, no? Kaya pagpasok ko sa purinarya, parang hindi naman yan ang namatay. Siya, Father, siya. Eh bakit matanda na? Ba't ganyan ang picture? Di ba? Yan po ang pinalagay. O, di ba, na? Maghanda kayo sapagkat darating ang araw na sadyang tayo ay papanaw. Huwag niyong kakalimutan yan. Mananabi ako, ha? Kasi palagi ko itong binibili. Ang alin, kung kayo ay nagpatato ng kilay sa ibabaw ng tunay na kilay, ipaahit niyo yung tunay. Ano pa? Kasi nag-bless na ako ng patay, 2 ang kilay. Ano po? Ang pangit. Huwag kayong, ang pangit talaga. Ano po? Nakakatakot. Ha? Habang nag-bless akong ganyan, ha? Ano sabi ko, Lord, sana hindi ko siya mapanaginipan. Ano po? Ang pangit. Ano po? Darating tayo doon. Darating tayo doon. Pero nung sabi nila, pangit man ang mukha, sana maganda ang puso. Kaysa ang ganda ng mukha, pangit ang puso. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw nating pag-usapan ng mga ganitong pagbasa, pero ang paalala sapagkat sa huli, ang uri ng pamumuhay, ang pagsunod o pagsuway sa kautusan ay magiging basihan ng ating buhay magpakailanman. Amen. Muli po, huwag makakalimutan na ang pagpasok sa langit ang pinakamahalaga sa lahat. Mahirap yung lahat ng pinto sa lupa pinasok mo. Kaya lang di ka makakapasok sa langit. Ano po? Gawin ang kautusan sapagkat yun ang basihan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat